Nako, sumumpong na naman po ang kayabangan ni Vice President Sara Duterte. Sabi ba naman niya, just try and drag me to hell, then we will see. Ay nako, kaya lalong bumabagsak itong si Sara Duterte. Puro yabang ang nasa utak nito. Harapin mo na lang yung impeachment trial mo. Sabihan mo yung iyong mga kaalyadong senador na huwag pigilan ang impeachment trial. Wala kaming pakialam kahit na i-acquit ka ng mga kaalyado mo. Ang importante, lumabas ang katotohanan, lumabas ang mga ebidensya. I-acquit ka man ng mga senador na yan, taong bayan ang maghuhusga sa'yo. So kahit na anong yabang mo, you can drag me to hell, magsama kayo ng tatay mo sa impyerno. Hindi po yata talaga mauubusan ng yabang itong si Sara Duterte. Or pwede rin naman, yan po ay panglabas na anyo na lang. Nagtatapang-tapangan na lang, nagyayabang-yabangan na lang, dahil alam niya, tulad na nangyari sa kanyang amang si former President Rodrigo Duterte, malapit na rin po ang katapusan ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito sa sinabi niya, just try and drag me to hell, then we will see. Ganun naman pala eh. E di ituloy ang impeachment trial. So kayo mga senador kayo ha, huwag niyong hahadlangan ang gusto nitong si Sara Duterte. Ituloy ang impeachment trial. Dahil gusto nga nitong si Sara, bloodbath. Kasi kung hindi niyo itutuloy ang impeachment trial na yan, bloodbath talaga ang mangyayari. Hindi po papayag ang majority ng taong bayan na gustong malaman ang katotohanan. Kapag napatunayan na walang kasalanan si VP Sara, edi mabuti, masaya kayo. Pero kung mapatunayan through the evidences na may ginawang kalokohan itong si Sara Duterte, dapat siyang makonvict. Although, alam na po natin ang kalalabasan ng impeachment trial na yan. Maa-acquit si Sara Duterte na mga hudas na mga senador na to. Nakikita po natin, garapalan na talaga sa Senado. Pakapalan na talaga ng muka. Kaya nga ang lakas magyabang nitong si Sara Duterte. Dahil tandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte, you can drag me to hell. Pero pagdating doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Kaya nga ito, ang lakas ng loob niya sinasabi na, just try and drag me to hell. Then we will see. So, total nagyayabang si Sara Duterte, ituloy po ang impeachment trial. Kasi sumusobra na po sa kayabangan itong ating Vice Presidente. Wala namang ginagawa, hindi naman na nagtatrabaho, pa-abroad na lang. Madalas nasa dahig. Ano pang ginagawa niya rito? Pinapasweldo siya ng taong bayan. Okay, wala na tayong pakialam kung sinasabi niya na personal yung mga biyahe niya. So kapag personal, wala daw ginagastos na pera ng taong bayan. Kaya lang, yung presensya mo bilang Vice Presidente ay kailangan sa Pilipinas kasi ikaw ay Vice President. Pero ang ginagawa mo ay lakwatsa ka ng lakwatsa. Granted, personal yung mga biyahe mo. Pero binabayaran ka ng taong bayan. Pupunta ka sa ibang bansa, kukuha ka ng kakampi, tapos sisirain mo yung sarili mong bansa. Anong klase kang Vice Presidente? Sabagay, okay ang ginagawa mong yan dahil lalo ka lang nalulubog. Pababa ng pababa ang kumpiyansa at tiwala sa iyo ng taong bayan. Kung di ba naman mayabang tong si Sara Duterte, ito na naman siya, hindi dadalo sa SONA. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging abala siya sa pagbisita sa Filipino community sa South Korea, kaya hindi siya makakadalo sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands na naman ang bise para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. July 23, aalis ako ng The Hague. Minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bumisita. O iti ubusin mo na yung panahon mo dyan sa abroad. Sabagay, kahit naman manawagan ang taong bayan na mag-resign ka na, hindi mo gagawin yan. So hintayin natin yung bloodbath na hinihingi mo. And surely, the prosecution team will drag you to hell. Pero siyempre, may limit lang, hanggang gate lang sila. Ha? Kasi pag nakapasok na kayo sa impyerno, talo na yung prosecution team. Kasi ikaw na ang presidente dyan sa impyerno. Pero teka, sino ba ang mauuna? Ikaw, sasalubungin mo yung tatay mo, or si Digong at sasalubungin ka niya. At ano ngayon, kung hindi ka dumalo sa SONA, kawalan ka ba? Hindi. Mula nang umalis ka sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, you are of no value to him and to the country.
Hindi namin kailangan ng isang vice-presidenteng lakwatsera na mapanira pa. At syempre, kung sakaling umattend ka ng SONA, hindi ka ba makakaramdam ng hiya? Matapos mong banat-banatan, sira-siraan, insultuhin ang ating presidente at ang gobyerno nito, which you are a part of. So, okay lang po sa taong bayan kung ikaw ay maglakwatsa na lang at huwag pumunta sa SONA ng ating presidente. Dahil sabi mo naman, di ba, walang substance yung magiging SONA ni President Bongbong Marcos. Para bang ang bawat salita mo ay may substance? Puro hangin lang naman yung mga binibitawan mo mga statement mo. Talking of no substance? Isa pa siguro sa ikinayabang nitong si Sara Duterte nung naglabas yung COA ng report na unmodified opinion. So itong mga DDS, biglang nagyabang. Akala nila, porque sinabing unmodified opinion, cleared na si Sara Duterte. Na ito daw ay malaking panlaban sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil kung ang COA nga, clear siya. Akala kasi ng mga DDS, ligtas na si Sara Duterte pagdating sa mga COA audit. Sabi nga dito ngayon, the Commission on Audit has given the Office of the Vice President 60 days to submit the corrections or whatever remedial actions for its 2024 annual audit report. So, paano nyo sasabihin na off the hook na si Sara Duterte? Sabi nga ng mga fact-checkers, unmodified opinion of COA did not clear OVP of irregularities. A Facebook post is falsely claiming the Commission on Audit or yung COA found no irregularities in the utilization of the Office of the Vice President budget, citing the unmodified opinion given by the Commission to the OVP in 2023. Sabi ng mga DDS, ang daming impeachable offense na na-uncover mga kalaban ni Sara sa Congress because they desperately needs to get rid of her. Kasi nga, she is the biggest stumbling block for them and their agenda. But COA did not find anything irregular. Unmodified opinion pa nga. Yun ang paniwala ng mga makikitid ang utak, dahil ayokong gamitin yung salitang bobo na mga DDS. Paliwanag ng Commission on Audit. The Commission explained that an unmodified or unqualified opinion is only issued when the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. As such, an unmodified or unqualified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit, nor there were no uncorrected misstatements as at year-end. The Commission added this opinion does not guarantee the audited agency's full compliance with laws and regulations or the efficient and effective use of funds in the agency's programs and projects. Hindi ko na po tatapusin itong binabasa ko dahil hindi naman papasok sa kokote ng mga DDS na mali yung interpretasyon nila doon sa inilabas ng COA na unmodified opinion. Dahil walang pakialam ang mga DDS kay tama o mali yung kanilang assessment or paniniwala sa isang balita. Basta para sa kanila, kahit na mali sila, tama pa rin sila. So, kailangan po ituloy yung impeachment trial na yan para mapatunayan kung tama yung interpretasyon ng mga DDS dun sa unqualified opinion ng COA. At para malaman na rin ang katotohanan tungkol sa hidden wealth ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Sabi po dito sa balita, hidden wealth, Sara Duterte ready to explain bank records in impeachment trial. O ayan naman pala ready si Sara Duterte na ipaliwanag yung kanyang sinasabi na hidden wealth. Ayan, lumalabas na ready si Sara Duterte. Kaya lang, alam naman natin, nahahadlangan ito ng mga senador. I-dismiss nila ang kaso by voting, by simply voting without hearing the evidences. So itong mga pronouncements ni Sara Duterte, nahanda siyang ipaliwanag sa impeachment trial yung kanyang side. Malakas ang loob niyang magsalita ng ganito dahil alam niya
na haharangin ng mga senador ang impeachment trial. Well, subukan ninyo and then we will see after that. Subukan nyo lang na hindi ituloy ang impeachment trial. So, hindi lang yan ang handang sagutin ni Sara Duterte sa impeachment trial. Bukod sa hidden wealth na inaakusa sa kanya, ito po ang pinakamatindi, yung confidential funds. Sabi sa balita, VP Sara says, Confi Fund recipients part of Intel operations. Vice President Sara Duterte stated that the names found among the supposed recipients of confidential funds in her office and during her tenure as Education Secretary were aliases used in intelligence operations. Asked to comment on the matter, Duterte said she would address the questions during the impeachment trial as her lawyers are gathering evidence and affidavits from witnesses. O yan ang sinasabi niya. She will address the questions during the impeachment trial. Again, kayong mga senador, huwag niyong pipigilan ang impeachment trial dahil kating-kati na si Sara Duterte na ipaliwanag ang kanyang side. Yan daw, confi funds na yan. Okay, talaga naman, gagamit ka ng aliases kasi confi funds. Pero pagdating ba sa Commission on Audit or kahit na anong agency, wala bang kahit na isang ahensya dyan na dapat sabihin mo ang totoo? O ito si Mary Grace Piatos, yan ang kanyang alias, pero ang totoong pangalan niyan, ang nakatanggap niyan ay si so and so. Kasi kung wala nang ganun paliwanag, abay napakadali naman ng korupsyon, napakadali namang magnakaw sa kaban ng bayan. Sasabihin mo na lang na iyan ay aliases, na iyan ay ginamit sa ganito at sa ganyan. Huwag na kayo magtanong kung sino si Mary Grace Piatos. Ganun ba talaga? Pakipaliwanag nyo nga sa taong bayan, ganun ba talaga ang confi funds? Gagastos ka kung saan mo gustong gastusin ang pera ng bayan nang wala ng accountability? O ang pinaka-accountability yan ay meron mga aliases, may mga hindi totoong pangalan. Diyan namin ginastos ang pera. So forever na lang that these names tulad ni Mary Grace Piatos and the rest of the gang will forever remain anonymous. Ganun ba ang gusto mangyari ni Sara Duterte? Hindi na nagpapakuto ang taong bayan. We have to know the truth. Kanino napunta ang pera na pinaghirapan ng taong bayan? Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Unless ganun pala talaga ang kalakaran. Diyan natin malalaman sa impeachment trial. Sabi pa niya, but let me just say this. I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names. Paano ba naman hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa sinasabi ng House? Ayaw mong magpaliwanag. Tapos sasabihin mo, wag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng House of Representatives. Sabi pa niya, because there are rules in intelligence operations and you already heard some people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Granted, sige, ganun na nga. Talagang ginagamit ang aliases sa intelligence operations. Pero wala bang ni isang ahensya ng gobyerno kung saan isasabihin nila or i-state nila kung sino talaga, kung totoong tao man ang tumanggap ng intelligence funds na yon? Para namang lokohan. Kung basta-basta na lang tatanggapin ng taong bayan na si Mary Grace Piatos ay hindi pwedeng i-divulge ang totoong pangalan dahil yan ay confidential. Sabi pa niya, the Vice President also noted that her camp will have an intelligence operations expert as a resource person in the trial. Okay, lahat na lang ng mga experts sa ganito sa ganyan, ilabas nyo dyan sa impeachment trial. Basta mag-impeachment trial tayo. Kaya lang, ito naman ang nakakaduda sa sinabi ni Sara Duterte. So let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. O, di ba? Paano ka ba namang hindi magdududa sa mga senador natin na talagang gagawin nila ang lahat para hindi matuloy ang impeachment trial? Dahil si Sara mismo ang nagsasabi, if there is no trial, di siya mismo ang maghikayat sa ating mga senador na huwag nilang harangin ang impeachment trial dahil handang-handa siyang sagutin lahat ng magiging katanungan
diyan sa impeachment trial na yan. Pero, sabi niya, if there is no trial, then I will answer it publicly. Matagal nang hinihingi ng publiko yung sagot mo. Doon pa lang sa Quadcom, doon pa lang sa mga hearing sa House. Hindi mo na ipaliwanag. Tapos ngayon sasabihin mo, you will answer it publicly. Hindi po bobo ang mga Pilipino. Lagi kong sinasabi. Kung sinasabi nila na matalino na ang taong bayan ngayon, matagal nang matalino ang mga Pilipino, hindi lang umiimik. Dahil malawak po ang pasensya natin mga Pinoy. Pero kapag sumobra na at kailangan na nating kalusin itong mga nagmamalabis na mga opisyal natin, hindi na po mananahimik ang taong bayan. So, hihintayin po natin ang impeachment trial. Kayong mga senador kayo, lalo ka na, Senate President Chis Escudero, nakitang-kita na ang bias mo. Ang nakakalungkot lang yan, kahit na majority ng taong bayan gustong mapalitan si Chis Escudero, yung kanya mga kaalyado dyan sa Senado, handang-handa para suportahan siya. Bakit kaya? May mga itinatago ba itong mga senador na to? Na oras na ituloy yung impeachment trial, may magkakabukingan?